Viva poong Jesus Nazareno, awit at papurian ay namin sa'yo, hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di na kikibo, nasabi di na
uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ika'y naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ginugunita po natin ngayon si Saint Francis of Assisi. Base po sa unang pagbasa, masasabi po nating sa gitna pala ng dinaranas na unos ng buhay, maging ang mismong dumaranas nito ay may gampanin pa ring magdala ng kapayapaan. Ganito ang sinasabi sa bungad pa lang ng ating mga pagbasa. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw? Kahapon ho, nabanggit natin na naatasan ata si Job ng isang ministry. At ngayon mukhangang naatasan nga siya ng isang kakaibang ministry. At ito po ay ang ministry of suffering. Nasa kabila ng kanyang pinagdadaanan, o mas tama sigurong sabihing pinagdudusahan, siyang taong makatuwiran ay may gampaning dapat gawin para sa mga makasalanan. Na sa pamamagitan ng kadiliman ng kanyang nararanasan, katungkulan po niyang magdala ng ilaw. Na sa gitna ng uhaw niyang nararamdaman, responsibilidad po niyang ihatid ang iba pang nauuhaw patungo sa bukal. Siya na sa kanyang paglalakbay sa buhay ay nakaabot na sa katandaan. Ay may gawain pa palang pabalikin sa pinanggagalingan ang malapit ng mahulog sa hangganan. Sabi nga sa English, I have been to the edge and back. Yun ang kanyang masasabi sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung anong mababaw na Tagalog doon sa Tagalog namin doon sa edge of the earth. Pero parang ganito yun, ano? Dito, tapos ito, bangin na. Tangwa ang Tagalog namin doon sa Cavite. Sa Upland, Cavite. Sa Batangas, tangib. Ibig sabihin, pag nagkamali ka ng step, hulog ka na doon. Si Job, galing na siya doon. Kaya mayroon siyang karapatan na mag-minister sa mga papalapit pa lang doon. Kasi alam niya kung paano muntik-muntik ka nang mahulog. Halos sisihin na niya ang Diyos, bagamat hindi niya ginawa. So ang tugon po ni Job, lahat ng dapat niyang sabihin, nasabi na niya. When everything is said and done, ano na po ang magiging attitude natin? Kumbaga, ang ibig niyang sabihin, kayo na po ang bahala. Nasa ganito rin namang tono ang nasabi ni Jesus sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum. Nasabi na niyang lahat ng dapat sabihin sa kanila. Ayaw pa nilang maniwala. Kumbaga, ay sila na nga ang bahala. Nang sabihin po ba ito ni Job sa isang banda at ni Jesus sa kabilang banda, nangangahulugan po ba ito sa inyo na hands up na sila? Suko na sila. Ano po ang dating nito sa inyo? Ang dating po nito sa akin, maaaring opo. Period.
Pero kanina, nung binasa ko ulit ang pagninilay na ito, ay dinugtong ko na sa sulat kamay, maaari din namang hindi po. Maaring hindi pa sila sumuko. Maaring hindi pa naman sila hands up. Ang kaibahan po ng pagsuko ni Job, kung sumuko nga siya, ay hahantong po ito sa pagsasauli ng mga nawala sa kanya. Doble pa. Muli siyang magtatagumpay at sasagana sa buhay. Samantalang sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum, kaparusahan ang naghihintay sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, iginalang po ni Job ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, samantalang nirespeto naman ni Jesus ang kalayaan ng mga tagabayang iyon. Nakipagsapalaran po siya ng husto para sa kanila. Ibig sabihin, malaking risk po ang tinake niya sa pagsasaalang-alang ng kanilang kalayaang pumili kung pakikinggan ba siya o hindi. Kaya niya nasabi ang ganito ay mukhangang ang pinili nila ay ang huli. Pero sa pagpapabahala po ni Jesus sa kanila, makikinig sila at pipili ng tama. Ng tama. Ang pagiging mabuti po natin sa isa't isa at pagmamalasakit sa kapwa ay maituturing na isang malaking pakikipagsapalaran sa bahagi ng nagbibigay at kumakalinga. Kung nagbigay ka halimbawa ng pagkain sa nanghihingi ng pera, tumataya ka sa posibilidad na tatanggapin niya iyon at kakainin. Hindi ka man pasalamatan. Pero tumataya ka rin sa posibilidad na isasaboy sa iyo ang sabaw. Sa iyo na nagbigay. Dahil pera nga ang gusto niya at hindi naman pagkain. Ganun siguro talaga. Sa hindi mo pinagbuksang nagkakalampag ng inyong gate, isa pang halimbawa, nangangamba ka rin sa takot na mabato ang inyong bubong o kulapulan ng kanyang dumi ang inyong padlock. Pero dahil ikaw ay taong nagsusumikap din namang maging matuwid at makatuwiran, magbibigay ka pa rin ng pagkain. Biskwit na nga lang o tinapay para walang sabaw. Pupulutin mo pa rin ang bato at magre-repair ka ng bubong. Maglilinis ng kalat ng iyong kapwa. Minamahal kong mga kapatid, kailanman ay hindi po madaling magpakabuti. Mas madali pa po sigurong magpakabanal. Hayaan mo lang silang kumalampag habang ikay nagdarasal. Banal ka pa rin. Safe ka pa. Pero sino kaya sa inyo ang may higit na malaking gantimpala o kaparusahan? Maturuan nawa tayo ni Job at ni Jesus sa pang-araw-araw nating pagharap sa ganitong mga kalagayan. Payapain nawa ang ating kalooban at tatanggapin nating banal na Eucharistia para lubos na ipabahala sa Ama ang mga panukala ng Espiritu Santo sa ating buhay. At maluwag nawa nating masabi, mahal na poong Jesus Nazareno, kayo na po ang bahala. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng
lalaki at babae, upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Sa bawat panalangin ng atin pong tugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng papanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ng walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kadiboto, atin pong walang sawang iakyat sa krus ang mga personal nating mga intensyon, kahilingan, at pinasasalamatan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, buksan niyo po ang aming mga puso para tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan at tugunan ang responsibilidad na karugtong nito. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan.
upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, gaya ni San Francisco, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo rin matulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal sa iyo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang kagalingan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin.